Binabantayang sa Pestrap at Invest sa silangan ng bansa ay tatlo na po ang Invest Low Pressure Area. 93W, mukhang mataas na ang tsansa na maging isang aktibong low pressure area. Posible bang matawag ito na Kaloy? Alamin. Patuloy ang alinsangan, bunsod pa rin ng Easterlies sa silangang bahagi ng bansa, kabilang na ang Quezon Province mula sa bahagi po ng Cagayan hanggang Eastern Mindanao. Localized thunderstorms magpapatuloy pa rin sa Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, May 5, 2026. Ang oras nating Boss Mike may maga ay alas 11:33 na ng magtatanghaling tapa. Pagamat makakaranas ng medyo maulap ang silangang bahagi ng bansa, kabilang na ang silangan ng Northern Luzon, pababa na po yan ng Eastern Visayas at Mindanao. Dahil sa patuloy na easterlies, makakaranas pa rin tayo ng maalinsangang panahon at mataas na hot humid na panahon. Although makakaranas ng mas gloomy at maulap na yung papawin, kabilang na ang Metro Manila, hindi pa rin maiibsan ang grabing alinsangan. Bagamat medyo bahagya o konti lamang ang pagbaba ng temperatura, pero sa forecast, natili pa rin nasa at least 37 degrees Celsius daw ang posibleng magiging highest air temperature natin ngayong araw ng Martes. So magtutuloy-tuloy yan hanggang this coming Thursday, maglalaro sa 36 to 37 degrees Celsius daw ang magiging temperatura natin. So wag pa rin tayong pakampante dito sa Luzon, kabilang na Metro Manila, na magkakaroon ng maulap na papurin dahil hindi ibig sabihin bababa ng husto ang ating air temperature. So sa ating thunderstorm advisory, nakataas, Care of Pag-asa. So active na ulit ang thunderstorm advisory. Medyo aggressive ngayon ang reporting ni Pag-asa sa kanilang thunderstorm and advisory. Makita natin nakataas ang pagkulog at pagkitlat daw sa ilang bahagi ng Visayas area. Diyan sa bahagi po ng Leyte, so mula San Miguel na yan kasama ng Ormoc, Baybay hanggang Bato na yan. Sa Eastern Samar naman ang Catbalogan, sa Southern Leyte naman ang San Juan hanggang Hinanduyan at Bontoc. So within 30 minutes daw o posibleng tumagal yan ng isang oras. So ang kasalukuyang nakakaranas daw ngayon ang sa bandang Samar ay ang Zumaranga, Daran, Talabora hanggang Villarreal at Santa Rita. So ingat po kung may mga pagkulog at pagilat tayo na umiiral dyan. And the rest ng Tacloban, medyo good thing kung medyo maibsan po ang ating init dyan. Tatagal daw ng 1 to 2 hours daw ang effectivity niyan. So precautionary na lamang. Mostly apektado ang Samar, Leyte at Southern Leyte. Base na rin sa ating dashboard advisory monitoring. Sa ating satellite imagery, makikita rin ang ating Doppler frames na may mga maulap at may mga ilang water vapor tayo na mamataan sa may bandang Bicol region. Well, of course, hindi masyado malinaw ang Doppler radar ni Pag-asa, pero makikita natin ang water vapor sa may bandang Bicol region at eastern part ng Luzon. Kabilang na ang Quezon Province mula Aurora hanggang Pulilo Island. So, malamang nakakaranas sila ng localized thunderstorms po dyan. So, double check natin mula sa CIMS Doppler, zoom out natin para makita natin kung yung mga area na may mga water vapor nga tayong makikitaan. Yan, tingnan natin pag nag-load po yung satellite imagery ng CIMS. Well, meron. Pero most likely, ang Palawan sa may bandang Brooks Point, nakakaranas sila ng matitinding pag-ulan daw dyan at localized thunderstorms. Mangilan-ngilan dito sa may bandang Bicol region. So, magdala na lamang ng payong bukod sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga di inaasahan pa ring mga isolated rain showers. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin daw at gloomy ang paligid, pero at least mga 7.6 km per hour lang naman yung hangin dito sa amin. Medyo mabugso, well, normally yan kapag may easterlies. Sa labas sa pressure na netala na weather station, kaninang 5:09 AM, stationary lamang sa 27.7 degrees Celsius lowest. Kahapon, manatili pa rin mataas at 36.2 degrees Celsius. Almost stationary ang highest air temperature namin kahapon ito ng hapon at 3
5:25 p.m. So, ibig sabihin pa rin, mataas pa rin ang heat index, very as usual po yan, pumalo pa rin sa 52.2 degrees Celsius ang init pandama sa amin sa Caloocan. So, mula sa almanac at heat index nationwide, as of walang latest update yung aking weather station dahil nag-offline siya ng madaling araw. Nagkakaroon kasi ng problema sa ating main line ng kuryente. Medyo nagfa-fluctuate po yung kuryente. So, hindi natin alam kung kinakapos ba ang transmission charge ng kuryente. Paki-confirm na lang. Nag-shutdown ito. Ayan, kaya wala tuloy kaming latest heat index. So, hindi po yung latest ha. Antay na lang ninyo na mag-re-update yan. Yan. Kasi within 6 hour po kasi nag-update yan. Kaya hindi agad-agad nag-update yung ating heat index. Pero sa forecast, malinaw naman, 44 degrees Celsius ang inaasahan natin ngayong 11. So, danger pa rin yan at mataas yan para sa mga official natin na 44 degrees Celsius. At aabot daw hanggang 45 degrees Celsius yan ngayong 12. And then, bababa daw muli ng alauna. Then, babalik sa 45 mga bandang alas 2. So, mataas po ang magiging heat index pa rin namin sa Caloocan. Sa init factor, kay pag-asa kahapon, May 4 ay nangunguna sa may pinakamatataas pa rin na nasa at least 44 degrees Celsius. Wala namang 45 degrees Celsius. So, nangunguna ang bandang Pangasinan sa Dagupan. Yan, may 44 degrees Celsius recorded po sila. Sa Catanduanes din, 44 din. Yan. And then, 43 degrees Celsius na ang kasunod dito sa may bandang Ilocos Sur, sa Sinait at Lawaga, Ilocos Norte. Ilang bahagi naman na mataas din ay nasa Mambusaw, Capiz, 43 degrees Celsius din. Borongan, Eastern Samar at Butuan sa Agusan del Norte. So, grabe rin ang inyong heat index at ganyan din ang inaasahan natin sa maghapon. Kung titingnan natin sa magiging heat index forecast ngayong araw, well, mula sa Tugigaraw area, yan. So, nasa 40 degrees Celsius po ang heat index sa inyo dyan. At aabot pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. Ayan o. Grabe rin ang alinsangan sa inyo. So, sa Santiago, Isabela naman, tingnan din natin, ang heat index sa inyo, 40 degrees Celsius din. At papalo ito hanggang 42 degrees Celsius starting mga mamayang 1 o'clock hanggang 3 o'clock ng hapon. Grabe rin ang init sa inyo dyan. Pagdating sa Dagupan sa Pangasinan, well, as usual, napakataas, 43 degrees Celsius po. At haabot pa ito hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Grabe din talaga ang heat index sa inyo dyan sa Pangasinan. Sa Central Luzon sa Tarlac, ganoon din, grabe rin, 42 degrees Celsius at aabot din daw ng 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 din ng hapon. So halos kapareho sa Pangasinan. So wag masyadong magbibilad po, grabe ang inyong heat index dyan. Sa bahagi naman ng Batangas ay nasa 41 degrees Celsius po ang inyong heat index. Aabot daw ito hanggang 42 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock, hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa San Jose Occidental Mindoro, sa forecast, asahan din natin na medyo mababa sa kanila sa bandang San Jose Occidental Mindoro. Kahapon kasi naging gloomy at maulap ang paligid ng Mimaropa area. At ngayon nga, inuulan sa bandang Balabac o Batarasa sa Palawan. So, medyo mababa pero wag nating maliitin na extreme caution pa rin yan. So, iwasan pa rin na masyadong mainitan. Sa Cebu naman, mataas din ang heat index sa inyo, 41 degrees Celsius. At aabot ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So, mataas din sa may bandang Central Visayas. So, maaraw despite na medyo mas maulap kayo. Sa Mindanao naman, sa City of Davao, mataas din, 40 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ang aabutin ninyo simula ngayong 12 o'clock hanggang alas 2 daw ng hapon. So, matindi rin ang init sa inyo sa bandang Davao City. So, medyo mataas din ang heat index sa Mindanao. At sa Zamboanga Peninsula, double check na rin natin. Mataas din, grabe din ang forecast sa kanila. 42 degrees Celsius ang pinakamataas din nyo ngayong umaga hanggang ngayong tanghali. Ayan, so mukhang maaraw at maalinsangan din sa bahagi ng Mindanao despite na nakakaranas ng maulap. So mula Luzon hanggang Mindanao ay magiging matindi ang ating init pandama. Mas mataas nga lang sa may bandang Central Luzon hanggang dyan sa may bandang Dagupan o Pangasinan. Mas mainit po kayo dyan kaya iwasan masyadong mag-dehydrate o masyadong mabiladan sa araw. Iwasan po natin ng heat strokes. So wala tayong latest na heat index monitoring so far. So
wala masyadong latest. So balik tayo sa ating dashboard, sa ating PA6 streams in past 24 hours. Kung i-compare naman natin, nangunguna pa rin ang Tuguegarao sa may pinakamainit na 38.2 degrees Celsius. Grabe ang kanilang outside air temperature. Sa Baguio, bahagyang bumaba at 16.2 degrees Celsius. So mukhang medyo guminaw ng konti sa inyo. At sa Inulan, at least Catbalogan na may 10 mm total rainfall. At sa bandang Itbay at Batanes ay nakatotal sila ng maximum average wind speed na 21.6 kilometers per hour. So sa amin sa Caloocan, 9.1 km lang. So mababa. Wala kami masyadong hangin simula kahapon. At sa atin namang outside humidity, 69% po tayo, alanganin. Bumaba ito ng 3% since last hour. At thunderstormy po tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. So medyo thunderstormy po tayo according dito sa aking weather station sa Caloocan. Samantala, meron tayong geomagnetic field of 5. So silipin natin ang space weather status. Meron tayong geomagnetic KP index of 5 at meron tayong NOAA scale of G1 minor according sa NOAA. So expected sa bandang northern hemisphere, mayroong potential North Pole wall latitude at 60 degrees. Although maliit lang ang tsansa na magkaroon ng weak power fluctuation, pero nakakaranas kami ng power fluctuation dito sa Caloocan. So not sure kung dulot ito ng geomagnetic field. Pero at least merong naka-forecast dito o merong monitoring na maaring magkaroon ng weak power fluctuations. Spacecraft, minor impact nang naman daw ito sa satellite at auroral, medyo minor siguro to moderate. Double check natin. Medyo out and glow mula kagabi at mula kaninang umaga. So medyo maliwanag po. Ayan yung northern. Mas maliwanag sa may bandang Antarctica sa southern hemisphere po. So confirm, medyo mataas ang ating geomagnetic impact at sa ating KP index ay aasahan daw na G1 to G2 geomagnetic field ang aabutin. Maximum hanggang 5.67 yung magiging KP index nito. So mababa naman daw ang radio blackout at wala tayong masyadong solar radiation at 5% lang. So malamang ay epekto lang siguro yan ng nakatutok na sunspots mula sa haring araw. Yan merong AR4431 na nakatutok. Sunspot number natin at 143, so medyo mataas ng konti. Sa forecast at least mga moderate hanggang unsettled daw yung magiging forecast natin. So wala tayong aktibong X-ray flux. Mababa naman, di kagaya nung isang araw. Pero expected po na meron tayong geomagnetic activity. Ayan, mula pa kaninang madaling araw at ngayong kagabi. Ayan, umabot pa nga sa KP index of 6. Then ngayong araw at least KP5 index. So medyo mataas ang impact sa ating magnetosphere. Yan, medyo nasasalo. Pero hindi naman ganun kalala. So meron tayong at least minor to moderate geomagnetic activity at asahan natin ang mga minor sa Mid-Pacific. Mababa masyado sa bandang Southeast Asia sa Pilipinas. Mataas ang aurora activity ang aasahan. So sa plasma density natin, 5 na tayo. So makikita natin medyo nag-fluctuate. Medyo may ilang plasma energy na tumatama sa Earth pero hindi ganun kakapal yung plasma energy. So, minor lang ang ating deuterium absorption, walang masyadong malakas na impact, pero meron daw tayong poor na high frequency conditions between 20 to 30 meters po. So, at least 43% ang solar flare probability. So, medyo meron tayong kaunting space weather status po mga folks. So, at least may idea tayo, lalo na sa mga nakatira sa Northern Hemisphere. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM at lulubog po ito mamayang 6:13 PM. At sa ating moonrise and moonset, 89% illuminated na lamang. Warning gibbous, magmo-moonrise pa po ito mamayang gabi, 9:17 PM at kinabukasan na ng umaga, 7:44 AM naman ito lulubog. Anyway, high tide po tayo so maximum high tide po tayo, mataas ang ating sea level. Pero hindi pa natin nakikita yung sea level kung maulap ba, maalon. Tingnan po natin yung ating sea level gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring for significant wave height. So sa significant wave height, wala naman masyadong mataas na alon, at least mga 1 meters ang nakikitaan natin dito sa silangan ng bansa. At dahil meron tayong namomonitor ngayon na
shallow trap dito o low pressure area sa may bandang silangan ng Mindanao. Ayan, pumasok na siya ng Philippine Area of Responsibility. So dahil pumapasok na yan, pero gaya nating sinasabi, hindi naman magiging aktibong low pressure area yan. So magpapaulan lamang yan sa may bandang Eastern Mindanao. So at least good thing yan. Alalay na lamang kung medyo malakas ang swelling o yung Coriolis ng bugso ng hangin dito. Pero yung alon, at least 1 meter ang inaasahan na magiging mataas na alon sa silangan ng bansa. Sa Hilaga naman, ganun din. So alalay na lamang po since high tide po tayo. So malalim pong sea level. Ingat po sa mga papalaot ngayon. Medyo delikado kung manggantong oras nasa palaot tayo, ha. Malalim po yung ating sea level. At sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday and Wednesday, magiging partly cloudy dito tayo, lalo na sa hapon. So sana kung magiging mas maulap tayo, at least hindi gaano katindi ang direktang sikat ng araw, pero patuloy pa rin ang alinsangan natin, ha. Bukas ng Miyerkules ay magiging clear skies daw tayo. So maliit lang din ang chance na pag-ulan maging ngayong araw. So very small chance na magkaroon ng forecast ng pag-ulan pa rin sa Metro Manila. Highest and lowest temperature expected maglalaro 36 to 37 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 to 28 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin dito ang silangang batin ng bansa. Mapapansin nyo halos mas maulap dito ngayon sa silangan ng bansa. Pero patuloy pa rin ang easterly trade wind kaya magiging maalinsangan pa rin kabilang ng ilang bahagi ng Metro Manila. Pero partly to sa mostly cloudy tayo sa ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa silangang bahagi nga po ng Cagayan Valley at ilang bahagi sa Tuguegarao, pababa na yan ng Aurora, Quezon Province hanggang eastern part ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Yan partly cloudy to mostly cloudy po. Kadalasan dyan magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat mga puks. Sa lalabihin naman ng Hilaga naman sa kabilang ng Kanluran, magiging clear skies tayo halos, lalo na sa buong Ilocos Region, pababa ng Zambales. Kaya mas mataas po ang magiging heat index ninyo dyan. Siguro mga bandang tanghali ngayon o bandang hapon magiging partly cloudy din tayo, pero generally maaraw at maalinsangan pa rin na maghapon natin. Kabilang na ang buong central ng Luzon. Ayun kasama na ang Tarlac. So magkakaroon ng mga ilang partly cloudy pero patuloy na magiging mas hot dry na panahon tayo. Kabilang na ang Bulacan, Metro Manila at ilang areas ng Calabarzon area. Mula dito sa bahagi ng San Pablo sa Laguna hanggang dyan sa may bandang Tayabas, Quezon, dire-diretso na hanggang Timonan, magiging partly cloudy tayo, pero magiging maaraw din at the same time. The rest ng Southern Luzon, partly cloudy rin, and some gloomy tayo, kabilang na ang buong Bicol region po. Hopefully, maging kalmado na po yung pagbuga ng ating bulkang Mayon dyan sa Albay. Pero magiging maulap po ang maghapon natin sa buong Kabikulan, kabilang na ang Mindoro, Marinduque hanggang dyan sa may bandang Coron, Palawan po. Mas maulan ngayon sa dulon-dulo ng Palawan, kabilang na Batara sa Balabac. Ingat na lamang just in case tuloy-tuloy ang malakas na ulan. At hanggang dyan sa may bandang Puerto Princesa. Mula naman sa bandang Eastern Visayas, magiging maulap din tayo, partly cloudy dito sa mostly hanggang Leyte. So may mga pagkakataon sa hapon na may mga afternoon rain showers tayo na hindi naman tumatagal ng more than 30 minutes. So okay lamang po, walang masyadong big deal kung magkaroon tayo ng kalat-kalat na pag-ulan para kontra din yan sa grabing alinsangan. Mas maulap nga lang at mas maaraw sa bandang Cebu, Bohol at Kanluran bahagi ng Visayas mula Panay Island at Negros Region. Magkakaroon lamang ng mga ilang isolated o afternoon rain showers na hindi naman tumatagal ng 30 minuto. Usually mga light to moderate lang ang kadalasan, so medyo good thing lang din kung ulanin kayo dyan sa maghapon. Pero sa halos magiging clear skies po tayo dyan, partly cloudy lamang ang magdamagan hanggang mamayang hapon po. So swertihan na lang magkaroon po ng mga isolated rain showers. Pagdating naman sa Mindanao, magiging maulap po ang Dinagat Island at Siargao at most of Caraga area, kasama na ang buong Agusan region po. So mapa-Agusan del Norte man yan o Agusan del Sur, partly to sa mostly cloudy po tayo. Mga di inaasang isolated rain showers din, lalo na sa bandang hapon, yung mga afternoon rain showers. Typical yan sa bahaging po ng Surigao del Norte at Surigao del Sur hanggang dyan sa may bandang Hinatuan. So makakaranas pa rin kayo ng mga light to some moderate rain showers po. The rest ng Davao Region, clear skies naman tayo, partly cloudy lamang ang iiral, so kasama na ang Davao de Oro, mapa Davao City man yan, o Davao del Norte, hanggang dito sa may bandang Davao del Sur ay magiging clear skies tayo. So asahan ang mataas na heat index sa inyo, mainit at maalinsangang panahon, huwag masyadong magbibilad at magdala ng payong. Magiging partly cloudy din ang buong Sorsogon area,
kasama na ang Sultan Kudarat, Mapakot, South Cotabato man yan, o General Santos City. Mula naman sa bahagi ng Lanao Region, mula Lanao del Sur, partly cloudy lang din, pero generally magiging maaraw at maalinsangan ang ating maghapon. So mula sa bandang Zamboanga Peninsula naman, magiging maulan ang ilang bahagi sa Zamboanga City at isla ng Basilan at Tolo-Sulu, pero hindi naman ganon katagal ang magiging buhos nito. Medyo pabugso lamang, usually light to sa moderate, na pag-ulan lang may kasamang pagkulog at pagkidlat. So magiging maulap din ang bahagi ng Zamboanga del Norte at Sibugay, although normally magiging maulap tayo, so at least good thing lang din para maibsa naman ang grabing init. So generally halos nagiging partly cloudy tayo kadalasan na, at most concentrated ang ulap dito sa silangan ng bansa dahil pa rin sa easterly trade wind na nagdadala ng mainit o maalinsangang temperatura natin sa bansa. At dahil may mga sumusunod-sunod na lumalapit tayo na tropical wave, lalo na may isang low pressure area na nga po na nakakatungtong na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas yan as low pressure, pero very less likely itong maging aktibong low pressure area. So maituturing lang natin ito na sa pestrap lamang o tropical wave na magpapaulan nga po dito sa bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao sa loob ng 55-hour period. At diretso naman tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Tatlo na po yung binabantay natin na bagong invest low pressure area. C92W, which is ito na nga po, nakatungtong na siya sa ating Philippine Area of Responsibility, at siguro ngayong tanghali baka nasa loob na yan ng Palaw ng Philippine Area of Responsibility. Pero gaya natin sinasabi, medyo less likely lang ito maging aktibong low pressure area, so more on tropical wave lamang ito. So wala tayong masyadong concern dyan. Magdadala lamang ng pag-ulan yan within 55 hours dito sa silangang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. So medyo good thing. Ang hindi lang o medyo tututukan nating maigi, gaya nating sinasabi kahapon, C93W po. Ito nasa mataas na probability na maging tropical cyclone po ito. So posible po na ito ay makapasok ng Philippine Area of Responsibility dahil ang pagkilos niya halos pakanluran din na sumasabay sa environmental steering. So pwede itong makapasok dahil nandito na yan sa bandang southeast of Guam. At ang layo nito mula sa silangan ng Mindanao as of 8 o'clock AM sa silangan nito ng Surigao del Sur. Malapit sa gitna, layong 2,536 km east ng Surigao del Sur sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Although malayo pa po yan dahil mula sa bandang Guam, ang layo niya sa southeast of Guam ay 827 km ang layo niya. So malayo pa po siya, mahigit sa 2,300 to 2,500 km pa ang layo niyan mula sa silangan ng bansa. Pero kung mapapansin niyo po, ang galaw niya lumalabas halos pakanluran ang ikikilos. At halos high chance na rin itong magiging isang active na low pressure area. Ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 1,005 hectopascals, maximum sustained wind 38 km per hour at bugsong 48 km per hour. So kung i-compute natin yan gamit ang computation ni Pag-asa, lumalabas halos low pressure area na po ito, tropical depression na ito sa atin halos So konti na lang tropical depression na yan sa atin kasi pag pumalo yan ng 55 km per hour, ayan, papalo na yan sa tropical depression category. So nasa high chance of developing tropical depression na ito. Kahit tingnan nyo kay Pag-asa, naka-high chance na rin sa kanila yan. Kulay red na rin po yung indication. So makikita natin sa forecast and symbol, naka-indicate na po siya as high probability. Ito na po, pinakita na po, 60% chance na po. Ito ay C93W. Kung papansin ninyo, hindi kasama pa yung dalawa dahil mababa pa natiling low chance pa rin na magiging active na low pressure area itong dalawa. May bago tayong low pressure area nga po, invest low pressure area, tinawag nga po ni 94W ng ating tropical cyclone sector. Pero napakalayo nito masyado sa may bandang Caroline Island. Halos nasa pagitan pa rin ito ng Marshall Islands. So wala pang masyadong magiging banta ito sa bansa at na masyado pang alanganin yung development sa ngayon. So ang mas sinututukan natin dito ay C93W, at kapag nagtuloy-tuloy po, napakanlura na magiging kilos niyan, posibleng matawag pa natin na Kaloyan
So, double check natin gamit ang ating tropical cyclone forecast and advisories kung itinaas na rin ba ng Joint Typhoon Weather Center itong si 93W bilang moderate o high chance of convection. Well, itinaas na po. Identified na ni Joint Typhoon Weather Center si 93W. Ayan. Nasa medium na po ang intensification niya. So, malinaw na po. Pero dito, high chance na po sa kanilang monitoring. So, medium to high po ang probability na po ni 93W. So, high likely na magiging isa na itong ganap na tropical cyclone, ha? Sa loob yan ng 24 oras o sa susunod na 24 oras. Kaya Japan Meteorological Agency naman, itong si 92W, shallow low pressure area ito. So, hindi masyadong banta yan sa bansa. Magdadala yan ng pag-ulan, so good thing lang. Pero itong si 93W ang mas tututukan natin. Ayun, ayon sa Japan Meteorological Agency, yan, mapapansin nyo po, pakanluran po ang kilos niyan. So, medyo mayroon tayong banta niyan sa bansa, ha. Dahil yung steering environment niya ay pakanluran ang itinutulak ng dalawang low pressure area na ito. So, within or next 24 hours mula kay Japan Meteorological Agency ay manatili pa rin siyang low pressure area. Pero within 24 or within 48 hour period, posible nang itaas o maaring itaas na ni Japan Meteorological Agency as tropical depression si 93W na. So pagka ganyan po, meron na pong forecast na ilalabas yan ng ating monitoring. Kung to double check natin kung meron na pong available na tropical cyclone track and symbols itong si 93W. Una, si 92W mula sa GFS, ito ay magiging track niya. So makikita natin very less likely na magiging aktibong tropical cyclone po ito. Pero as tropical wave, magdadala po yan ng mga malawakang pag-ulan dyan sa Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Ayan, maglalaro siya dyan. So good thing kung ganyan lamang yung intensity niya, hindi masyadong malaki ang significant impact. Pagdating naman kay 93W mula kay ECMWF at GFS, makita natin mas papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, ang makikita natin dito is mga around siguro between mga 96 hours, 68 to 96 hours estimated ahead of time. Papasok ito ng PAR. At kung tuloy-tuloy ito magiging tropical depression, matatawag ito sa tropical cyclone na o tatawagin sa local name na Kaloy, ha. So letter C na tayo, Kaloy. Mula kay ECMWF, mataas po yung ensemble forecast niya na magiging mas aktibong low pressure area. So dito, base kay ECMWF, high likely itong magiging ganap na bagyo na. Pagpasok ng Philippine Area of Responsibility, within 144 hour naman ang kanilang forecast. Ayan, meron na siyang indicated na forecast. So yan po, ha. Yan pa lamang sa ngayon ang nakataas sa dalawang low pressure area na to. Hindi pa masyado kay 94W dahil kakalabas pa lamang na invest ngayong araw. So meron pang at least next 24 hours kung itataas yan as magiging active o may possibility of magiging active na. Pero malinaw naman sa mga weather agencies, malinaw na po na positive na itong dalawang itong si 93W at si 92W. At bukod tanging si 93W lang talaga nakikita natin na most likely na magiging aktibong tropical cyclone na. So tingnan natin, dahil nasa 1,000 hectopascals na po ito yung kanyang central air pressure. So pag yan nag 1,004 ba yan, nag 1,003, yan na nga po senyales na talagang tuloy-tuloy na magiging isang aktibong bagyo. Ito yung mga floating satellite, ito yung C92W. So makikita natin, tropical wave lamang talaga siya. Magdadala lamang ito ng mga pag-ulan. Pero pagdating kay 90TW, very aloft na po, compact na po yung kanyang low level convection. Yung convectivity medyo pulido na po. So makikita natin yung mabilis na development at organized circulation niya. Very high likely na itong magiging ganap na bagyo na talaga mga folks. So very obvious na po. Kompleto na yung kanyang low level convection, yung upper low, pati yung kanyang aloft, very wrapping na po yung kanyang upper aloft. Ayun, nagkakaroon na ng, kumukorte na siya ng 9, nagno-9 na siya. O, di ba? Yan. Nagno-9 na yung kanyang shape. So, kapag ganyan, talagang nakikitaan na potential ng pagiging ganap na bagyo. Si 94W naman, under observation, pero makikita natin, napakakapal ng kaulapan niya. So, hindi natin inaalis ang posibilidad magiging ganap din na bagyo ito. Pero obserbahan pa natin, halos equatorial low pressure area ito o halos nasa equatorial trough pa siya.
o equatorial invest. So tingnan natin kung magagawa pa niyang kumilos pa Hilagang Kanluran. So obserbahan natin dahil napakakapal ng kaulapan niya dito. So mataas ang water vapor at malakas po yung tubig ulan na nahahatak niya. So most likely, maaari din itong maging isang active low pressure area siguro. So hindi natin i-ruled out. Sa ngayon, si 93W ang tututukan natin mga folks dahil ito ay mas malapit sa boundary natin. So yung ating SpaghettiOs model sa ngayon ay wala pang indikasyon sa ngayon yung distribution ng kanyang chart. So pero malinaw naman po sa ibang ensemble monitoring ay mataas na po yung kanyang potential na maging aktibong low pressure. Tingnan natin sa DeepMind AI kung meron na rin bang ensemble si DeepMind. Kung titingnan natin mukhang wala pa, hindi pa itinataas. Pero yung significant formation niyan, medyo mataas na po yung significant formation ng DeepMind AI. Dahil malinaw naman sa ating ensemble dito, mataas na talaga yung kanyang probability of development. Yan. Kaya tututukan natin itong mga folks. Yan. So paghandaan natin itong C90TW just in case po. Mag-update tayo time to time yan since nagtaas na po yung kanyang maximum sustained wind. So mula sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin, very highly likely na po itong C90TW na magiging isang ganap na bagyo dahil nasa 35% na po yung kanyang Tropical Cyclone Formation probability. Ayan, maging sa susunod na 24 oras. So mataas na rin yung kanyang horizontal anomaly, yung kanyang favorable shear, medyo mataas na rin po. Yan, moderate to halos highly moderate na po itong C90TW. Mataas na po talaga yung kanyang convectivity o yung tinatawag natin na tropical cyclone formation in vorticity. Yung vorticity niya mataas na rin talaga. Yan, malinaw po yan. So mataas na po yung probability niya, yan, mataas, maging yung kanyang yung cyclonic, mataas na rin yung cyclonic niya. So, mas mataas ang possibility talaga ni 90TW magiging ganap na bagyo yan. So, yun ang medyo paghandaan natin dahil maaaring matawag talaga natin na Kaloyan base na rin sa galaw niya po mga folks. At mula sa global spectral model, ito nga po yung si 92W. So, very less likely pero dito medyo maganda yung circulation dito ni 92W. Yan. At ito po yung C90TW, ito yung high likely na magiging ganap na bagyo po ito. Ayan, kikilos ito, then maaring pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility by May 10 daw, according dito. So kung hindi May 9, maaring May 10, makakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, May 9 or May 10 po. Yan. Probably mga May 9 o May 10, papasok itong si Precaloy sa Philippine Area of Responsibility kung magiging tropical depression po yan bago mag May 9. Yan. At least meron na tayong first na tropical cyclone. At mapapansin niyo po, yung galaw niya halos pan west-northwestward. Kung maalala niyo po yung forecast natin sa ating monthly tropical cyclone forecast sa assessment monitoring. Assessment forecast and monitoring na ganito yung nagiging kilos usually during El Nino po. Yan. Ito naman daw yung possible si 94W. So medyo nakikitaan din ng probabilistic at makikita natin masyadong mainit ang sea surface temperature dito sa bahagi na ito ng Marshall Islands at Caroline. Kaya typically madalas may nabubuo na talaga dyang low pressure area. Wala naman sa mean sea level pressure, makita natin dito is mataas din ang circulation, bababa ito bago mag May 9, ayan, pagdating ng May 9, ayan, May 9, and then papasok daw ng Philippine Area of Responsibility by May 10. Yan, mga bandang May 10 siguro na madaling araw or eksakto umaga ng May 10 or 8 o'clock, depende. Pero malinaw po ay papasok ito ng Philippine Area of Responsibility kung hindi man May 9 or May 10. So usually, mga weekend, kung hindi Sabado o Linggo, ay papasok na ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Precaloy. Yan tinatawag na natin siyang Precaloy dahil high likely na itong magiging tropical depression. At makita natin dito, mataas yung kanyang atmospheric pressure, 1,008 hectopascals, kaya hindi pa rin totally niruled out natin yung development. Baka bago pa ito pumasok o umentra dito sa bandang boundary ng PAR, baka biglang humina. So, nagpe-precaloy tayo pero not necessarily magiging conclusion na natin, magiging si Kaloy po itong binabantay nating si 90TW. Nagbabase lang tayo sa current forecast niya ngayon at yung current intensity ng kanyang maximum sustained wind na bahagya itong lumakas po. Yan. So malinaw naman po yan mga folks at
kung itutuloy-tuloy po natin yung animation, ayan, ito po yung pinakahuli niya hanggang May 10 po yung forecast extension niya. Yan, so malinaw po yan mga folks, at tingnan natin si 94W kung susunod din ito sa posibleng maging active na low pressure area anytime. So tututukan natin yan maigi, at mula naman sa mga computer model si GFS, mapapansin natin mukhang tumutugma po dun sa ating monthly tropical cyclone formation and assessment. Yan o, halos lalapit ito ng bandang silangan ng Northern Luzon. Ayan o. So malinaw po, mukhang tumutugma dun sa huling analysis natin ng tropical cyclone formation. Yan o. Diba, halos katulad nung ating huling report, diba? And then ito yung C94W. C92 halos wala o, hindi na masyado halata dito sa GFS. Kay SMWF, itong C93W, so most likely magiging tropical depression talaga siya. And then, papasok ng Philippine Area of Responsibility. Post natin, kailan yung estimated na papasok ito ng PAR. Kung pagbabasa natin yung boundary ng pinaka-boundary range ng Palau. So, probably mga May 9, yan, mga May 9 din talaga o May 10. So kung hindi Sabado o Linggo ay papasok ito ng Philippine Area of Responsibility this coming weekend po, kung hindi man sa Linggo nitong weekend. So abang-abangan na po natin ha, nitong darating na weekend po. Yan po yung significant na maring magiging development ni 93W. Positive na rin kay Icon na si 93 na magiging tropical depression ito. Ito mas aggressive kay GM, pero malinaw po yung galaw nila, halos katulad ng ating tropical cyclone tracker and prediction. Kung maalala nyo po yung ating tropical cyclone tracker and prediction po, papaalalahan ko lang sa inyo po yung magiging katugma niya. Yan, antayin natin mag-load. Kaya kung titingnan natin dito ha, yung ating tropical cyclone assessment and forecast, mapapansin natin yung halos kapareho ng galaw ni 90TW itong range na ito ng tropical cyclone. So maaring lumapit yan ng ganyan ito. So posibleng mas mataas yung trajectory niya. Yan. Halos pa ganyan ang pinapakita ng kilos nitong si 90TW. Then manggagaling dito si 90TW. So tugmang-tugma do sa ating analysis and forecast na posibleng ganito yung magiging track niya. Pero siyempre, hindi pa natin pwedeng i-conclusion kung tatama ba ito sa kalupaan ng Luzon or magre-recurve, posibleng mag-recurve yan, or posibleng didikit lang halos dito sa may bandang Cagayan, Bali, then magre-recurve, or posibleng namang tumama sa kalupaan po ng Northeastern Luzon. Or posibleng namang mas mababa at maaring tamaan ang Catanduanes, yan, maaring dyan tumama, and then mag-Central Luzon ito. Yan, posible rin ganyan ang mangyari sa kanya. Well, tingnan po natin ha. At least meron na tayong idea mga folks, yung mga posibleng magiging trajectory nitong si 93W o Precaloy kung sakaling pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility either sa Sabado o sa darating na Sabado o Linggo. So, yan po ha. At least maganda po yung ating tropical cyclone prediction and cyclone list system na ating ginagamit. At marami sa mga kababayan ko, nung makita ko yung mga IP addresses nila, nakita ko ginagamit po nila ito. At para hindi ko sila ma-red tag for credit grabbing, ay ginamitan nila ito ng AI. Pero nagkaroon ng error yung kanilang mga output. Hindi po tama yung ganon. Na binabago natin yung forecast. Kailangan consistent po yung magiging forecast po. Binabase lang talaga natin sa pinaka-forecast ng NOAA mismo. Na hindi po natin pwedeng itamper dyan or pwedeng baguhin po. Kung ano lamang yung nagiging prediction ng forecast na lumalabas, dapat yun lang dapat ang ating susundin. Yan. So, ano ba yung malakas na bagyo na halos lumapit sa Luzon? Ito ay si Typhoon Dom. So, 1980 ito. Local name ni Pag-asa, tinawag na Ditang. Bagyong Ditang daw ang tinawag kay Dom dati. Yan. And then kung medyo lilihis siya, maaaring magsunod kay Pat. Tinawag sa local ni Pag-asa Claring. Yan. Si Claring. Typhoon din ang inabot nito na may 120 km/h na maximum sustained wind. 1982 naman ito. Yung tumama naman sa may bandang Bico region sa Catanduanes, tinawag na Forest. Noong 1980 daw ito. At tinawag sa local ni Pag-asa, Bagyong Gloring ito noong 1980. Bagyong Gloring nung tumama ito ng Catanduanes. And then tumawid ito ng
Central Luzon. Tumama kasi dito sa may bandang Dinggalan or pagitan po ng Dinggalan. Yan. And then nag-Central Luzon po ito. Tumawid dito ng Bungabon hanggang San Jose, then nag-Ordaneta ito. Hanggang sa tumagos ito ng bandang Bawang o bandang La Union. So, yun po. So, alin man dyan sa tatlo yan ang masunod ni 90TW, at least may ID na tayo. Paghandaan po natin mula sa Bicol Region or Northeast Luzon. Yung mga zones na yan ang maaring lapitan kung hindi man mag-landfall itong si 90TW o Precaloy na una na nating pwedeng tawagin just in case. At sa Ulat Lindol naman, ayan, hindi tuloy na kompleto kasi nag-shutdown siya kagabi, oh. Nagkakaroon kasi ng nagpa-fluctuate po yung kuryente namin sa Caloocan, so nagsha-shutdown tuloy yung system ko. Dahil sunod-sunod po yung nagpa-fluctuate siya, hindi nakayanan ng ating AVR na i-handle po yung pag-fluctuate. Yan, kaninang umaga lang natin nabuksan muli. And so far mula kahapon, nagkaroon ng malakas na lindol dyan sa may bandang San Julian, Eastern Samar, kahapon po ito. Magnitude 6.4 ito base sa aking recording na aking seismometer sa Caloocan. Pero after nyan wala namang sumunod, pero medyo may minor earthquake to tayo na detect kaninang 10:42 o 10:43 AM kanina. Ayan, oh. Mukhang teleseismic ito, mukhang malayo sa bansa. So double check natin sa ating World Seismic Monitoring. Mukhang sa banda siguro ito. Ayan, oh. Oras nito 10:42, 10:43, oras sa Pilipinas 10:38. So mukhang ito ngayon, banda C. Yan. Magnitude 5.3 kasi ito sa may bandang banda C. Then after nyan, wala namang malakas na lindol ang na-detect. So mukhang galing ito sa banda C, itong lindol nito kaninang alas 10. To be exact, 10:38 AM ito mula sa mismong epicenter ng lindol sa banda C. Sa Pilipinas naman, mula kaninang madaling araw, so far, mukhang walang magnitude 4 tayong naitala. Ayon dito sa data feed ni PBOX. Yan, wala. Pero marami-rami na kaagad ang registered earthquake. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Hopefully, na-separate na po ni PBOX yung lindol between magnitude, between May tsaka April. Yan. So, for the month of May, yun, nahiwalay na. So, ang total earthquakes na natin ngayon, 132 earthquakes na po. 124 dito is 2.0, magnitude 2.0 pataas. 7 magnitude 4, wala tayong magnitude 5, pero meron tayong isang magnitude 6 kaagad. Ito nga po yung sa San Julian, Eastern Samar, na naganap nga po kahapon. Yan. 2:09 PM yan naganap kahapon. So, meron na tayong isang magnitude 6 kaagad, at meron tayong 132 total earthquakes ang naitala so far. So, kukonti pa lang naman, pero sa konting lang yan, meron na kaagad tayong recorded na magnitude 6. Kaya, tuloy-tuloy lang po ang medyo alisto po tayo mga folks. Then, mapapansin natin yung cluster, meron kaagad na mas marami dito sa bahagi pa rin ng Mindanao. Pinakamarami pa rin sa mga ng Mindanao, mataas ang cluster na 49. Sa bandang Visayas naman, 31. Ganon din sa Northern Luzon. Extreme Northern Luzon, merong 31 total earthquakes na kaagad. At sa may bandang Visayas, meron tayong isang magnitude 6. Sa malapit sa Metro Manila, 19 po. So, mas aggressive po yung mga area na yan, yung 4 na points na yan. So, wala tayong ligtas. Kaya, kailangan maging alisto pa rin po tayo mga folks. Dahil halos buong bansa, meron tayong mataas na clustered na mga pagyayanig po mga folks. Kaya, wag nating babaliwalayin. Kahit na konti lang, o kukonti pa lamang yung ating total earthquake count ngayong month of May mga folks. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw ng Martes, May 5, 2026.
At hanggang dito na po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, May 5, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalyeng gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na patuloy tayo na magiging maalinsangan na panahon despite na medyo partly cloud dito sa mostly cloudy tayo dahil sa easterly at water vapor na medyo kumakapal. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.